Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Sing it one more time, hallelujah! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! Yes, Lord. How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou we praise you, we honor you, we glorify your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you for your sweet presence in this place, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you and we recognize your holy presence in this place as we give you honor, praise, and thanksgiving. Father, we are here because our heart is hunger. Praise Lord, our hearts. Praise Lord, and praise the Lord, abot kasi kasing Ginoo. Kaya natin itawag na kagutom, nagkauhaw sa iyong presensya. Hallelujah, hallelujah. Lord, bless ang kalan ng mga kauhan mo. Ang kalan ng mga kauhan mo na may need. And we believe today, Lord, gawa na siyang imposible sa imo. I-bless, Lord, ang among mga pinalangga, ang mga bisita na rin din. Magkatauhan mo, Lord. Kaya inabalik na mo rin ng himayan. And please cover us with your precious blood. Use your humble servant, Lord, as your instrument to declare your words na para sa among tanan. In
Hindi tanan nag-claim na mo si mong ngalan in Jesus' name. Tanan mag-asiling, Amen! Amen! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Basa kita, makauturan sa please remain standing as part of that sacrifice, Mrs. Catalina. In Philippians chapter 4, verse 2, up to sa verse 9. Makita na ito diri ang mensahe ni Hatas ng Diyos na Philippians chapter 4. Okay? In verse 2, it is the Lord, hallelujah. Okay? I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord, and in charity also through your fellow help those women which labor with me in the gospel, and the Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord in verse 4, always, and again it says rejoice. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your heart and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Those things which are ye have both learned and received and heard, and seen in me do, and the God of peace shall be with you. Today, our sermon is entitled, The Peace of God. Hallelujah. Father, we thank you and we praise you, Lord, today. Use your servant to preach this message, Lord, and listen to the word of us. In Jesus' name. Amen. God bless us, Lord. Please, Lord, we take this. The peace of God. Hallelujah. Very clear. Ginahambal sa Bible, mga kauturan. Praise God. Hallelujah. That makita natin mga kauturan ka ang Ginoo. Hallelujah, siya ang Diyos sa pagbilaan. Daw kalibutan puno sa ginatawag kagamo. Puno sa problema, puno sa linaway, puno sa bad news, puno sa kalamitan, ang kalibutan ng tao. Because of that, kung ang tao mag-focus sa sinang mga butang, ang tao mag-trouble, kag wala sa ginatawag pagbilaan. But the good news today, even though ang kalibutan may threat, even your life, your health may are a threat. But I tell you, this is the good news that we have the God of peace. Amen. Hallelujah. Nga mo si Mong makauturan na maghahatag sa aton sa minsay. Praise the Lord, na maghahatag sa aton sa ginatawag kaligpon sa aton balatyago. Now, praise the name of the Lord. Wala na niya sa pakapugong sa nagakalatapo sa kalibutan. That kung ikaw nag-monitor permi sa ginatawag nga balita makauturan, isa galalagin ka kay may ara naman na balita. May linog dito, may linog dito, may bahat dito, may sunog dito, may pinatsanay dito, may kera dito, tapos masaka naman ang gasolina, mabatianan nila ang mga bagay. Kag may ara subong ang news naman yung super type. Inanga mga butang, mga kautulan, magkapatugman sa kabuhi sa tao. But today, praise the name of the Lord, thank God. Hallelujah, siling sa Bible, mga kautulan, hallelujah, siling sa Papa, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Let your moderation be known to men. The Lord is at hand. Siling mga kautulan, siling sa verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and minds through Christ Jesus. Wow! The peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Thank God.
Ang muli nga kung may mga tao na wala nagka-discovery sa sining minsahe, kang nakakilala sa Diyos sa tuntun nila kabuhi. Of course, everyday troubled ka, everyday butchered ka, stressful ang life nimo. It's because makotol wala na sila sa paglaon. Pero kung makilala mo ang Diyos ang pangidangin na kaulan, hallelujah, wow, praise God. Inipuno sa kinatawag niya paglaon. Now, si Paul naghambal, nga may alam ang kauturan tatlo ways of peace that we need to seek that peace. To seek peace in our relationship with others, with our people. Dapat makauturan mag-peace kita sa atong waisip ka tao. Hallelujah. Because reason Bible ka aman makauturan nga mag-peace kita kag ihatag ta i-share ta ang peace nga sa. Because in Philippians chapter, in John, praise the Lord, excuse me. Okay, let's proceed in Matthew chapter 5 verse 9, 5:9. Ano siling dili nga, kinaglan kita magpakilitaan sa aton sigita, sa aton kutot, sa aton neighbor, sa community. Why? Siling nila ang sa Matthew 5:9, siling nila, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Isa ka rason, once you are the peacemaker, then automatic you are called the children, the child of God. Ako po sinako troublemaker lang, you are not belong sa sila natin. If you want to belong, na matawag ka sila, then we need to make peace. When we say make peace, kung may mga tao, mga mga nagkasala sa iyo, whether you like it or not, you need to forgive them so that you can make peace. Amen. Hallelujah. Ako rin gusto ka matabo sa Diyos. If you believe that the peace of God is in your heart, then let God. So, anong fruit of the Spirit? Love, joy, peace. It means if the fruit of the Spirit works, manifest sa atong kabuhi, kag kung ikaw na napati ng Espiritu sa Diyos hala sa mo, then mag-manifest ang peace. Kinamdam na makautunan. Ako na siling sinino, kung inaara sa aton, inatutuan kita sino, we must love our enemies. Because through that, loving our enemies, then we can make peace. Hallelujah. Amen? Sino yung tawag nga anak sa Diyos? Hallelujah, tatawag nga anak sa Diyos then, whether you like it or not, we need to make peace to everyone. Kung nagagawa ka, make peace ka sa imo palingkod sa imo neighbor, labi na sa imo palingkod dahil. Kaya kabutlan na nakaroon na, damo ka ito, nag-make peace ka, kung sa panimalay, nagawa. Normal na may anak conflict sa panimalay. Di ba? Normal na as human because may araw kita mga limitation at mga personalidades sa clash. Pero sa Bible, kung may araw ng pwede ka na pangakit because of conflict, no? Pwede ka na pangakit, pwede ka lang magpakasala. Paano na, Pastor? Kinaglan ka magpatawad. Hindi pa matutunan sa agaw, kinaglan ma-resolve our conflict. So that's the way, nga, mag-peace ka. Hindi ka magkamipis kung hindi ka magpatawad. Kasi sorry lang, hindi magpatawad. Pero that we need to dapat kita mag-subside ang atong balagyagon para na mas madasit magpatawad. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Then seek peace in our own hearts. Dapat sa ating kasing-kasing mabatsagan, tigidyan peace. Hallelujah. Paano, Pastor? Paano ka, hindi po makauturan, pakita ang, paano ko nila kumikita ang Panginoon siguro, kantong tulos tawhay ng lugar. Pero kung ari niyo, hindi mo nila siya, maski din ka talon. Maski din ka talon. That we need to seek peace in our hearts. Paano in what way? We need to, seek the face of the Lord. We need to seek the presence of God because only the presence of God can provide real peace.
Hallelujah. Then seek peace in our interaction with the white world. It means makautulan sa ating lugar. Maski pa nung nagkalatabo, kaya na nagabal mo nga, maski pa parang mga bad news, ano pag nagkalatabo, kung ang peace ay ginawali sa atin, kailangan mo nang pagkitahan. Now, ano sila ni Paul? What does Paul means when he say, the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way? Grabe, makauturan ng Bible na gapa, no? Kaya mismo makauturan, praise the Lord, nga ang Ginoo makauturan, praise the Lord, naghambal. Let's read. Paul, in 2 Thessalonians 3:16, para nga mabasakot na dito. 2 Thessalonians chapter 3, verse 16. Sige. Now, the Lord of peace himself give you peace always. By all means, the Lord be with you all. Klaro mga kauturan. Once na kita sa Ginoo, ang presence ng Ginoo, ang Spirit sa Ginoo harap sa atin, ang iyang promesa sa makauturan, based makauturan sa ginhambal ni San Pablo, now the Lord of peace himself give you peace always. Ginoo maghatag niya pirmi. Lain makauturan sa ibang tao, kung hindi sila makainom sa sleeping pills, wala sa peace. Wala sa nagawag, kalinong kay kuti, patulugan ka, nakabalong, nanong kailang takot ka. Pero kung ang ginawa sa ato, is the Lord, ihatag niya always, by all means. Palagpagan nato ng Ginoo. Thank you, Lord. Nabi magpapulad ko natin kita sa Ginoo. Amen? Oh, praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Now, Pastor, ano na siya ang kapatulan? Let's listen to this. The first thing you say is this, that peace in Scripture is not merely the absence of conflict. We are not merely thinking about peace in terms of no conflict, no fighting, no disharmony between people in the world. Ang muna siya makautulan na ang ginahambal niya. But the absence of conflict alone is not peace. Gets niyo makautulan? Siguro wala na yung ginaway. Wala na urusan ginagawa din. May kalinom na. That is not peace. Hindi mo siya na wala na sa paglinaway. May harap na peace. Now, kung tulog na mga look at the graveyard. In a graveyard, there is no conflict. I think graveyard means sa patyo. Diba, Bidya, tawhay ito. Wala ito ilinaway. May ilinaway ito. Abi, itong idugda, ay kagutom ni sa akon. May nagareklamo nga, daw ginagawan ko din, nagdakong kalugawa, nagdakong nga. Wala na ito sa mga sila. Base dito sa patyo, may sinugtalan yung utang ko. Wala na mga utulan. Wala ito sa conflict dito sa patyo. There's a very little, makita natin ng mga bagay. Makita na ito sa patyo, rest in peace, di ba? But that's not the biblical picture of peace. The biblical picture of peace is more like that, garbage and graveyard. It's a place where there is life. Pamatiin nyo sa bayan, makautulan, a place where is life. Where there is flourishing, amuning peace. Where there is a bounty, where there is a fruitfulness in a very conceivable way, that's the biblical idea of peace. Now, that's the picture na makita natin. Now, peace does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, and hard work. Peace means to be in the midst of those things and still calm in your heart.
This is the real meaning of peace. Di ba ito mga kauturan, maski anong kadamo, may linaway, may problema, kagaron, pero kung may kalma yung kasing-kasing, that's the real peace. If there is Jesus in your heart, in the midst of trouble, kung kanta ka lang, puno ka sa paglaw, still puno ka sa inspirasyon sa iyong kabuhi, kahit baka ka hindi na-apektado, even grabe ang trouble sa iyong palibot, that is the real peace. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Pakagado ng Ginoo. Maski pa anong sitwasyon mo. Hallelujah. Now, brothers and sisters, I tell you today, if you remember, nasan si Jesus Christ upon sa apostles, di ba sila sa tumasang bagyo, si Jesus Christ na nakatulog? That is real peace. Makautulan nga ang tuntuog gali ng peace para sa kabuhi sa tao, maski sa tumasang bagyo. Magkatulog ka, may kaisog ka, puno ka ihapon sa inspirasyon kay paglang, hindi ka apektado, that's why ipakita lang sa Ginoo ang real picture na hindi ang tuntuog ng peace. Nung tumawag na ako sa mga apostles, nagpanik sila, kinulpaan sila, nahadlok sila, tungkol wala silang kapalo. Nga upon nila ang Prince, the Lord and the God of peace. Ginakita ni Jesus Christ na sa magbraki ito, halos makawang manunutang para kung nagkakatulog lang ang Ginoo. Ginapakita, ginaportray ni Jesus Christ na dapat amo kita sila. Ako rin silid sa Ginoo, if you remember, in John chapter 14, verse 1, tama makaupulan na klaro ginahambal mismo ni Jesus Christ. Kung basahan na ito na nila, John 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. I don't put it along sa Ginoo. If you have peace in your heart, let not your heart be troubled. Ano galing yung put it along sa Ginoo? Mas lignit na, paano ka let not your heart be troubled? Pastor, kung ano ka problema? Paano let not your heart be troubled? Kung bumpagin ka sa hindi mahay na kaintaman. Pero ako rin yung put it along ni Jesus Christ. Ang punsiga doon, maangkot mo lang ang peace if you trust the Lord with all your heart. Nagpapay ang mong Espiritu sa Diyos na katrabaho sa imo. Ang mong kalingin punsiga doon sa atong Ginoo na in the midst of trouble. Ang imo heart, stable lang, kalma lang. Maski pa ang imo subong kahitangan, may threat sa imo life, sa imo health, may threat sa imo business, imo panimalay, pero kung ang Ginoo, that is the God of peace, ara sa imo kasing-kasing, sa imo kabuhi, maangkol mo ining mga bagay. That's why nagsiling ang Ginoo makauturan, anong hambal niya? Hallelujah, sa John chapter 14 verse 27, anong hambal sa atong Ginoo? John 14, verse 27. Peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, I give I to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang Ginoo mismo maghahanap. Mismo si Jesus Christ, ihatag niya ang pagidaan. Hallelujah. Sila ulang mag-text ito ng pagidaan sa Diyos, kaginhanan sa imo. Kaarang ka sa tunga sa trouble, hindi ka affected. Ma-overcome mo ang naman na matintagan sa imong kabuhay. Praise the name of the Lord. Mga kautulan, praise the Lord. Tama na klaro. Liwanag is pagkita, magaganto sa ating pasahod na liwanag sa San Pablo, Philippians 4:7. Tama na klaro, minahambal mga kautulan sa Ginoo diri. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and minds through Christ Jesus. Tama na grabe. Once mabangko mo lang ang
peace galing sa Diyos. Ano ko no? Which passeth all understanding. Hallelujah. Tanan na nila. Mori mo. Tanan na nagka-confuse sa imo. Tanan na nagka-bagal sa imo mind, sa imo kapohe. Powerful of peace ng Diyos. Manampuwasan niya ang tanan-tanan na imo ginatubang. That's why, brothers and sisters, wala na sa lipan ang malapitan, kundi ang Ginoo. Hindi ka naman pareho. Maski arak na ako sa bagyo, arak ka sa kalamidad, arak ka man sa tin, nakaupunan na naman ang process of my life. As long Jesus Christ is with you, save ang imong kabuhi. Save ang imong kabuhi, mga kauturan. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ayaw ng Ginoo sa siningan natin. This time, magalindo kita. Ang ating bisita nila na naibinaman dyan, na pabilit na naman. Praise God. Jesus. Ang ating mo na cultural this time, let's come unto the Lord. Pwede ba na cultural ni Lord ay magkakatang this time. Pwede na ito i-file amang ko. Tapos ang ating bisita nila na check na kailan na